Agad nang inaprubahan ng House Committee on Agriculture and Food ang substitute bill sa Kamara matapos sabihin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sesertipikahan niya bilang urgent ang panukalang pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Layon sa panukalang makapaghatid ng mas murang bigas sa merkado sa pamamagitan ng NFA. Ang detalye sa report ni Meleles Moras. We need to do something now, kaya kailangan po mag-intervene ang National Food Authority dito. Bigyan ng kapangyarihan makapagbenta ang NFA sa mga palengke like before. 2018, 2017 nakakapagbenta, ewan ko kung sinong ang nag-aproba nito na inalisan ng kapangyarihan ng NFA na magbenta sa palengke. Kung sino man yung na yan, mali. We should bring this back. We should bring NFA back in the market para everybody can afford, can buy rice. Matapos ang ilang araw ng masusing pagtalakay ng House Committee on Agriculture and Food ukol sa panukalang pag-amyenda sa Rice Tarification Law, naplansyanan ng komite ang mga detalye nito at aprobado na rin ang panukala sa committee level. Ayon kay House Agriculture Committee Chair Mark Enverga, alinsunod sa direktiba ni House Speaker Martin Romualdez, pinaspasan talaga nila ang pagtutok sa priority bill para agad maihatid sa publiko ang mas murang bigas mula sa National Food Authority. Sa ilalim ng RTL, ipinagbawal kasi noon ang pagbebenta ng NFA rice sa merkado, bagay na nais nang ibalik ng Kongreso at suportado rin naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. We will ensure that there will be the presence of NFA to stabilize the price of rice. Para ito nga po will be affordable to our countrymen. Kinakailangan that they should also be there para panlaban din po ng gobyerno sa mga mapagsamantalang mga traders sa merkado. So Sir Bale, ang amendment is every day may NFA rice na sa palengke? Well, in accordance to our bill, the presence of NFA is always there. So it would depend on NFA, could be subjective to the situation. It's looming, they're always there. Dadaan pa sa ibang komite ang panukala bago tuluyang maiakyat sa plenaryo. Pero kumpiyansa si Enverga na mabilis lang din ang magiging proseso nito. Gayunman, kahit makalusot na sa Kamara ang panukala, hindi rin naman ito uusad kung hindi aaprubahan ng Senado. Kaya panawagan ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, baka pwede naman sumabay na lang kayo sa versyon namin, isantabi muna natin yung mga business interest, personal interest natin, unahin po muna natin yung interest ng mga tao nang nakakarami sa atin. Otherwise, wala mangyayari. Kaya tayo napupulaan ng taong bayan, puro tayo forma, puro tayo kwento. Why don't we just do our work, let us unite para sa isang mission, ang mission natin, everybody can buy rice. May tugon din si Tulfo sa mga nagtatanong kung paano nga ba maiiwasan ang korupsyon sa NFA kapag pinayagan na silang makapagbenta uli ng bigas sa pamilihan. Nandiyan po yung Bureau of Customs, nandiyan po yung DA, trabaho po nila yun, it's just implementing the law. Kapag nagkaroon na ng mas murang presyo ng bigas, inaasahan ng mga mambabatas na mas makokontrol din ang inflation sa bansa. Habang hinihintay naman ang pagsabatas ng RTL Amendment Bill, nagkasundo rin ang Kamara at Department of Agriculture na sa Kadiwa stores muna magbenta ng murang bigas ang NFA sa lalong madaling panahon. Gagawin po natin lahat. Yun po ang goal natin na aagahan natin yung pagbaba ng presyo ng bigas. Sa swerte naman din tayo ay lahat ng ibang mga commodities na kagaya ng manok, itlog, asukal, lahat ng ibang mga commodities, bumabagsak na yung presyo at sa abot kaya ng lahat. Dati, sir, nakatali yung kamay ng DA and NFA due to yung certain laws that we have existing. So, meron tayong pinababago sa batas at hopefully ma-pass ng Congress ito para mabigyan ng leeway na mag-intervene ng DA and NFA sa issue sa bigas. Sa mga susunod na araw, inaasang makikipagpulong din ang liderato ng Kamara sa kanilang counterpart sa Senado para talakayin ang mga nasabing issue sa bigas. Meleles Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.